mga mare. Abay, ewan ko nga sa batang to, hindi na naman nagpatulog ng maayos. Abay, nung ilang araw nga, hindi niya kami pinupuyat. Ewan ko baka gabi, hindi siya talaga maayos yung tulog niya. Excited yata sa 2 months birthday niya. Inabi ako kasi yung oras ng pagtulog niya, kaya yan, nanibago yata, ayaw niya. Sikat pa nga yung araw mga mare, nagkakapi na ako. Kita niyo naman, ang laki-laki ng mata niya. Ayaw talagang matulog kahit umaga, no? Umiidlip-idlip nga siya ng tigisang oras lang mga mare. Tapos gigising din naman. Tapos ayan, ginugulo pa ako ng pusa namin dahil nga manganganak na. Kagabi nga ipinasok siya sa kwarto namin. Kaya lang, san siya nagpupunta. Napakaingay niya kaya nagigising lalo itong baby na to. Kaya yan, pinalabas ko siya ng kwarto kagabi pero kaninang umagay pumasok na naman. Pero nagli-labor na pala ng totoo. Diyos ko, hindi ko alam sino sa kanila yung aalagaan ko dito. Paano ba naman umiiyak si Dylan tapos umiiyak din yung pusa namin. Nasa duyan kasi si Dylan dyan. Pag tumigil yung duyan niya, umiiyak siya. Tapos ito din bunsong pusa namin, umiiyak din siya dahil nga nanganganay. Dati talaga kasi dito sa kwarto namin siya natutulog. Kaya yata dito niya naisipan na mga na. At saka regalo kasi siya sa akin ni Papa Choy. Kaya ito talaga yung tunay na pusa namin. Kaya yan, binantayan ko talaga. Habang ang binabantayan ko siya dito mga mare, binabantayan ko din si Dylan. Abay, nagsiselo siya dito sa bunso naming pusa. Gusto din niya ibantayin ko siya. Bandang 6:00 nga siya nung pumasok dito sa kwarto namin. Dahil yata nasasaktan siya, pinipigilan niyang umiri. Tinangalang napakagaling lang niyang mga anak kahit nanganganay lang siya. Kaya lang, kailangan mo pa rin siyang alalayan dahil nga iniiwan niya sansan yung mga baby niya. Ayan nga, 6:30 nga nakasilang na nga siya ng isa. Tapos mga 10 minutes lang umihilab na naman yata yung tiyan niya. Kaya yan, nakadalawa na nga kami, 6:40 pa lang ng umaga. Abay, napakagaling niyang mga anak. Tignan niyo naman, hindi siya masyadong nagpabebe dyan. Pinapadedi ko na nga sa kanya yung dalawang baby niya, kaya lang ayaw pa niyang padidehin. Diyos ko, puro lalaki na naman sila. 2nd month na pala yung baby namin ngayon, kaya nga isi-celebrate namin. Saktong-sakto naman, pista kinamaw, kaya nagluto siya ng konti, kaya dinala na lang niya dito. Nuko, napapasakto talaga na may okasyon bawat month sa rin itong baby na to, kaya yan, sinuswerte talaga siya. Pinipictorial nga siya ni Tita Pay dito, tingnan niyo naman bagong ligo siya dyan, napakabait niya. Sana nga ay hindi magbago yung ugali ng baby na to na hindi siya masyadong iyakin. At saka mga mari, ayaw niya man talagang nagpapakaraga. Masaya na nga siya pag nasa duyan siya. Sabi nga ng mudre, namayat yata yung baby namin. Sabi ko naman sa kanya, baka lumaki lang si Dylan kaya piling niya namayat siya. Dati kasi lubog na yung ilong niya sa pisngi niya. Ngayon daw, nakalitaw na yung ilong niya. Inaantok na nga yung baby dito pero tignan nyo naman, talagang nagpo-post pa rin pag nakakakita talaga ng camera. Binili nga siya ng cake ng Papa Choy kagabi kaya meron siyang pang pictorial ngayong umaga. Tapos nga may dalang handa si Mudra galing pesta kaya yan, meron siyang ihahanda ngayong 2nd month birthday niya. Abay, every month nga meron siyang kasabay na may handa kaya yan, merong handa lagi yung month niya. Sa 3rd month niya yan, 27 yun. Sabi ko, yung tirang spaghetti na lang sa Pasko, yun na lang yung handa niya yan. Buti na nga lang nakapost talaga to kahit inaantok na. Tingnan nyo naman. Hinintay niya nga lang matapos yung pictorial niya tapos nga ni-ready na yung pagtulog. Siyempre, sasakay niya sa paborito niya sasakyan, yung duyan niya. O siya mga mare, yun lang.